Okay, good day everyone. This is the second video ng Smart Money Concept setting. So ano ba si Smart Money Concept? Para mas maintindihan natin, this is the trading view. Punta kayo na indicator, type nyo yung SMC, lalabas ito, Smart Money Concept. Mayroong notes dito, read more. Yan. Para mas maintindihan natin siya. Ayan siya. The SMC is an all-in-one indicator displays real-time market structure. Both for internal and swing. For internal and swing, both meron silang BOS at saka CHOK. Order block, ganun din. Internal and swing, may order block sila. May swing, may premium and discount din yan. Equal high and lows. And fair value gap, meron din. SMC mean Smart Money Concept. Ayan. Ito yung ginagamit to accurately navigate liquidity and find more optimal points of interest. Like for example, yung mga support and resistance natin. Why? Because using this, we are trying to determine where institutional market participants have orders placed. Yun ang gusto nating malaman. And this can be very helpful or reasonable approach to finding more practical entries and exit para sa atin. Gusto natin silang sabayan. So ayan sila, no? Ito indicator na to, meron siyang internal and swing market structure, BOS, CHOK, bullish and bearish, order block, equal high and lows, fair value gap detection, previous high and lows and premium, discount zones as a range. Ayan. So, marunong naman tayong gumawa niyan. Kaya nga lang, the good thing about this indicator, hindi na natin kailangan i-update yung chart natin manually. So, with this indicator, mapapadali yung trabaho natin. The problem is if we don't know how to set this indicator. Ano mga setting? Kailangan natin i-set yung mode. Ayan. Style. Color ng candles, internal structures, confluence filter. You have to go to this terminology para mas maintindihan nyo si Smart Money Concept. Ayan. Equal high and low, swing orders, swing points. Kaya lang, mas madali siyang maintindihan pag nandun na sa chart. So, punta tayo ng chart. So, paano ba i-install ito, no? So, dito, sa mga funded, papadala namin kayo ng tinatawag na link para dyan. Pagka double-click nyo yan, lalabas dyan yung ito. Lalabas na ito. Pagka double-click nyo, try natin i-double-click. Sige, para mas malinaw. Double-click natin. Then, pindutin nyo to. Ito yung download. Pag na-download nyo na yan, lalabas dito. Punta ka ng download. Ito yung lalabas, nakasip. Gawin mo dyan, right-click mo. Pindutin mo ito, extract Smart Money Concept. Ayan. Tapos, yes to all mo lang. Pag yes to all mo, lalabas na to. Ito, Smart Money Concept. From zip, magkakaroon ng folder. Buksan mo yan. Then, hanapin mo to. Itong may green na to. Smart Money. Pindutin mo yan. Pagka pindot mo dyan, mapupunta na siya kay dito, sa navigator. Ngayon na siya. Mapupunta na rito. And then, i-drag mo lang na gano'n. Tapos, i-accept. Tingnan niya natin. Indicator. So, ayun, nandun na siya ngayon. Nasa loob na siya. Then, close mo na to. So, ayun na siya. Diba? Kaya lang ang tanong, ano ba yung mga yan? Diba? Ano ba yung mga yan? Diba? Ano ba yung mga yan? Asan yung mga
gagawin natin, tanggalin muna natin, indicator list. Select natin siya, properties, flow. Tanggalin muna natin yung mga, tulad nito, true. Gawin natin false. Lahat ng true, gawin natin false. Okay. Then, okay. So, para kang bumalik sa dati. Oops, ba't nagkaroon ng high and low? Dali natin yan. Ito, yung nakalimutan natin. Ayan, false. Ba, nawala? Ay, nangyari. Ayun. So, nawala. Parang yung chart natin, pagka nagta-top down analysis tayo, ayan siya. So ngayon, isa-isahin natin ipasok para mas maintindihan natin kung ano siya. But ganun din, right-click, indicator list, piliin yun to, properties. Una, ayan, how many candles daw? 2,000. Mode natin, historical. Gawin muna natin na present. Color, dayan lang natin yan. Color candles. Ito, true. Wag. Wag muna to. Ayan yun ang false yan. Ayan yung makikita nyo mamaya kung bakit. And then, dito nyo natin. Show internal structure, gawin natin true. Ayan. Tapos, okay natin. Show internal structure. Ayun siya. Ayan. Ayun yung internal structure, yung BOS. Makikita nyo bakit dotted yung line. Dotted line. Balik ka, indicator list, properties. Medyo matagal lang ito. So, pag sinabi mong ganyan, show internal structure, lalabas yung BOS at saka choke. Ayun nga siya. Pero internal siya. Paano mo siya malalaman? Internal. Ayun siya. Yung dotted line. Pwede mong baguhin yung kulay niyan para ma-distinguish mo alin yung pang-internal. Then, confluence filter, gawin mo dito, true. Kasi pipilterin niya yung mga hindi quality na break-up structure at saka choke. Swing structure, true mo to. Ayan, true. Tingnan natin ha. True, kasi lalabas naman dyan yung break-up structure at choke ng pang-swing or pang-major. Tingnan natin kung ano pinagkaiba niyan. All. Close. So, wala naman lumabas, di ba? Yun. Yan. Bakit dito lumalabas ang mga lower time frame? Meron din dito. Ayan. Meron din dito yan. Kaya nga lang. Medyo nasa ibaba kasi. Lalo na weekly. Subukan natin weekly. Ayun, di ba? Ayun. This is the major break-up structure. Ito ko, mga minor. Kaya nga yan, solid yan.
Kaya lang, hindi naman tayo magte-trade ng masyadong mataas. Kaya dito tayo sa lower time frame. Yan. Diyan yun na makikita yan unti-unti. Ayan, mga solid break structure, solid. Indicator. Swing yun, ha? Swing. Show swing point, sabi niya. Gawin natin true. Leg niya, 50, ha? Load natin. Yan. Show swing points. Ayan o, nagkaroon na siya ng lower high, higher low. Ayan na, nagkakaroon na siya. Kaya lang, bakit kakunti lang? So, balik tayo. Indicator list, smart money concept, properties. Yun yung gamit ng historical. Ayan na siya. Ito na ngayon yung historical. Makikita mo na ngayon. Kaya ka ngayon nakakunti. So, able to, properly set yung SMC mo, advantage yan. Okay. Ayan, lumabas na yung mga major, solid line. Minors, ayan, yung mga minor, ayun, dotted line. Setting lang muna to, ng SMC, how to set. Dito charting talaga. Indicator list. Again. So, medyo matagal kasi isa-isa. Order blocks. False. Gawin natin true. 5 yung order block. So, ilagay natin. Okay. So, madami. Lalo na. Ayan, ang dami. Hindi naman natin kailangan yan. Layo niyan. H1. So, ito dami. Daming order block. 15. Tignan niyo, ayun, nagdidikit pa. Ayun, didikit. Kaya ang pwede mong gawin, gawin mo lang dalawa. Order block. Gawin natin dalawa. Dalawa lang. Load. Para medyo malinis yung chart natin. Ayan siya. Hindi masyadong maraming line. So, dito, walang order block dito. Ibig sabihin, malayo. Ayan. Linis. Indicator list. So, ito ay internal order block. So, ito naman, swing order block. Ito yung external order block. True natin. Kaso 5 din. Gawin natin 2 lang. Sige, 5 muna. Try natin. So, dami. Hindi naman natin kailangan ito. So, gawin natin. Limit natin into 2. For the swing order block. Gawin natin 2. So, ayan siya ngayon. Next. Indicator list again. Medyo matagal. Hindi katulad doon sa trading view. So, order block filter, ATR, equal high, false. Gawin natin true. Load. Papakita na yan. Ayun, may mga equal high na. Kaya equal high. So, kung paano gamitin yan,
Next time, ngayon, setting lang. Indicator list para makapag-experiment kayo ng setting. Fair value gaps, ayan, false din. So, gawin natin true. Tapos, gawin nyo auto threshold, true din yan. And, time frame, current. Tingnan natin, ano ba yung mga pagpipilian dyan? Current lang. Then, ibig sabihin yan, kung anong time frame ka nandun, mag-a-adjust lang siya. Current time frame. Okay mo yan. Asan yung fair value gap? Indicator list, properties, bullish fair value gap, yan, true. Lower time frame. Asaan? Si fair value gap, tingnan natin ha. Okay, ulitin ko yung order block ha. Ito pa pala, strong weak high. Yan. True. Strong weak, strong high o weak high, weak low o weak strong low. Yun na ipapakita niya. Yun. Weak high, strong low. Pwede rin namang strong high, weak low. Pwede rin gano'n. Papalit-palit yan. Properties. Balik natin yung order block. Yan. Pinols ko eh. Dahil hindi ko mapalabas yung fair value gap kanina. False. True natin to. Okay. So, yan. Swing order block. Swing kasi na sila yung major. Properties, fair value gap. Fair value gap hindi ko mapalabas kanina. Na true na siya pero ayaw lumabas, di ba? Ayaw lumabas kasi. Kasi nga, ang extended niya nasa 1 lang. Gawin natin 50. So, yun. Ayun na yung fair value. Kasi nakalagay kayo na 1, kaya nandun lang siya. Extend natin. Kung gaano kahaba, pwedeng 20. Pwede natin palitan. Pwede mo gawin 20 yan, pwede mo 30 yan. Yan. High and low monthly time frame. So, sa show daily, false. Sa weekly, false. Dito tayo sa monthly mag-umpisa. Yan. Gawin natin true. Tapos, gawin natin yellow. Parang yung ginagawa natin, then low. Pag pumunta ka ng monthly, makikita mo na yun. Monthly, asa na yung monthly? Balikan natin. Indicator list. Properties. High and low pala to. Balik natin. Diba tayo?
monthly. Iba pala yung nagalaw natin. Style, solid, monthly. Color ng monthly. True. Solid, monthly. Previous month high. Dito siya lumabas. Hindi dito lumabas. Dapat dito lumabas. I don't know bakit dyan lumabas. Ayun yung previous month high. Buka natin. So, hindi ko masyadong alam bakit dito lumalabas sa weekly, pero basically, this is previous monthly high and previous monthly low. Natin. Yan, 301 hanggang yan, 322, 0322, ano? Yung buong end of the month. Kasi ito, 29. Ito, April na to eh. Yan, yan. Ito yung pinakamababa nung March. Ito yung pinakamataas nung March. Back to indicator list, smart money concept. Tingnan natin yung medyo sa una mo lang naman isa-set yan. Style ng weekly, ano? True. Weekly, yung pulse gawin natin. Okay. So, ayun na. Lumabas naman yung weekly. Previous week high or previous week low. Properties again. Daily, gawin nating true, pero gawin nating red. Parang yung ginagamit natin. Yan. So, punta tayo ng daily. Ayun na, lumabas naman yun. Nagpatong lang yung previous week high at saka previous daily. So, may reference na tayo. Parang ginagawa na, previous month high, previous month low, previous week high. Andun ngayon yung price, gumagalaw siya within that range of previous day high and low. So, ito yung mga historical niya. No? Historical. And 4 hours. Ay yung mga fair value gaps. Order block. Kasi yung order block is colored blue. Nakikita na natin sila ngayon. Ayun yung fair value gap. Previously, may fair value gap din dito, kaya lang mitigated na siya. Indicator list. So, at least nakikita nyo paano pwedeng laruin. Ano? Para premium discount, pulse, gawin natin true. Ayun na. Premium, discount, equilibrium. Ayan. Properties. So, halos yun na yung paano i-set. Itong Zoom na to is, itong video na ito is how to set smart money concept lang muna. We are not going to discuss charting later on sa hapon. No. Ngayon, ikuha natin tong color candles. Ito yung subukan natin. True. Para makita natin ano ba yan. Ayan. So, ano ba to? Ayan. So, ito, dahil bumababa yung candlestick, nag-color red siya. Regardless kung pataas yung single candlestick, ang pinapakita nito yung trend. Ito, somewhere here, parang consolidation dito, trend, uptrend. Ayan. Ito, consolidation pa rin siya, nakabias pa rin siya sa uptrend. Parang ito, pullback. Kaya lang, medyo sa una malilito ka, then you go down 15 minutes. Ayan. Uptrend, sideways, downtrend, uptrend. Ayan. Bumaba, then nagkaroon ng red. So, parang dito nag-sideways. So, basically, parang nagsa-sideways dito. 10 minutes. 5 minutes. Ayan.
we will slowly learn how to use this indicator. Kaya nga meron tayong mga demo, then Zoom para mapag-usapan. So yan, makikita na natin. These are solid lines. So these are major. On the 5 minutes, this is considered major structures. So yun yung mga nasa loob, they are internal structures within the major. So ito yung range. So choke. Familiar naman na tayo sa mga choke. Then the premium and discount. So yun yung another range. This is the major high. This is the major low. And then within this area is the 50%. Ayan. But again, this is just how to set the SMC para mapaglaruan nyo. Kasi kung makita nyo kung ano yung pagiging kamukha niya doon sa ginagamit natin. But I suggest you better put it false. Yan. Kasi dito tayo mas sanay. Yan. And then if you combine this with other indicators, kasi tulad ng ginagamit natin. For example, yung zigzag. Ayan. Yan siya. Makikita mo yung zigzag naka-align sa doon sa major high and major low. Yan. So, this is higher high, higher low. These are major high, major low. Yan. Nagkaroon ng choke, ibig sabihin na break yung major low. So, and then nasa discount zone. So, dito, mura dito. Possible magpo-pull back. Then if we combine with another indicator, for example, yung oscillator natin na stochastic, 533 ang yun siya. For 15 minutes, parang nasa oversold siya. Discount. Dito, equilibrium. Dito naman, discount. Pero nasa taas. So, ibig sabihin, para bang, ito ngayon, di ba, yung ginagawa natin dito, para bang nag-change na structure, magre-retest, pero naka 15 minutes, possible siya tataas, pull back, bago bumaba. Kasi galing siya dito sa premium, parang tinatarget niya to. No. Ano ba to? So, ito ay, ano yan? Higher low, higher high, parang siya ay major low, major high. Yan. Si major low, ayan. Ay, higher high. Yan. Ito isang range. Tapos higher low, higher high, lower high. Parang lumalabas ito ganun. Diba? Okay. Ayan siya. This is the higher low. And this is the higher high. So, okay sana siya, nag-create siya ng higher low dito. Kaya lang, from here, hindi tumuloy. Nagkaroon ng lower high. And even, hindi pa niya nare-reach yung fair value gap and yung order block. So, there's still a chance na ito babalikan. And, I don't know. Pero, again, the video is for setting up SMC. We will have another topic for this one during the Zoom tonight. Thank you, and I hope na mapag-practicean nyo siya.